Gumawa ako nito last year at napag-trending naman natin. Umabot siya ng 13.8 million views. Simple at mura lang ang rekadong gagamitin dito, hindi naman masyadong magastos. Perfect din ito panghanda sa mga darating na okasyon. Tuturuan kita kung paano gawin, kaya naman panoorin mo hanggang dulo. Meron tayo ditong isang pirasong karot, hahatiin pa natin itong karot na ito, hindi natin ito hihiwain lahat. Pinuhin mo lang yung karot, tapos yung kalahati, lalagyan natin ng design. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Pagkatapos natin sa karot, maghihiwa naman tayo ng isang pirasong bell pepper. Ganon din ang gagawin natin, pipinuhin lang natin ito. Shoutout po kay Roxanne Kahilig. Maraming salamat din po kay Ma'am Isabel Centeno. Pagkatapos nating maghiwa ng ating bell pepper, maghihiwa naman tayo dito ng 5 pirasong hotdog. Yung 4 na piraso, hiwain natin ng pa-cubes na maliliit. And then yung isa naman piraso, gagawa tayo ng ating pang-design mamaya. Kaya naman hiniwa ko na lang ng maninipis. Pagkatapos nating mag-ready ng ating mga gagamitin, pwede na tayong magluto. Dito sa ating kawali, maglalagay lang tayo ng konting mantika. Dahil dito natin gigisahin yung ating mga sibuyas. Mga ilang segundong paghahalo lang, pwede na rin tayo magdagdag agad dyan ng bawang. Pagka-add mo naman sa bawang, hihintayin na natin bumango yan. Dire-diretso lang sa paghahalo. Hindi naman masusunog yan dahil mahina naman yung ating apoy. Basta ang importante, mapabango natin yung bawang at sibuyas. Ito naman yung kalahating kilong giniling na baboy. Medyo malalaki pa nga yung pagkakagiling dito. Mas maganda kung pino pa yung ating gagamitin. Kapag ganyan na yung itsura, pwede na natin timplahan. Timplahan muna natin ito ng patis. Tapos mga kalahating kutsaritang pamintang durog naman ang ating lalagay. After ng paminta, maglalagay tayo ng oyster sauce. Itong oyster sauce na to, yung mga tira-tira ko lang. Tapos medyo kinapos, nagbukas pa ako ng isa. Kaya naman halos nasa 3 kutsara yung oyster sauce na aking inilagay dyan. Congrats po pala doon sa mga napili kong bigyan ng pambiling recipe. Araw-araw po ako namimili, nagko-comment po ako sa mga post nila. Kaya sana po lagi po tayong active para mapansin po natin kung nag-comment na po ako sa inyo. Nilagay ko na nga yung bell pepper na aking hiniwa kanina, tapos nga nilagyan ko na nga ng tomato sauce. Nasa mga 5 kutsarang tomato sauce, tapos mga 3 kutsarang ketchup naman ang aking inilagay. Kailangan dito pa lang sa ating pagsasangkutsa o sa pagigisa ng ating giniling ay mabigyan na natin ito ng masarap na lasa. After mong mahalo ng mahalo, magiging ganito na yung itsura niya, tapos pwede mo na ilagay yung ating green peas. Ang bilhin yung green peas yung nabibili sa palengke, yung mga per kilo na naka-frozen. Mas okay yun at mas marami kayong magpaggagamitan nun. Kung kursunado nyo maglagay ng pasas dito, pwede kayong maglagay. Ngayon naman ilagay na natin yung mga pininong karot. Itong karot magsisilbi din siyang pamparami dito sa ating niluluto. Pagkahalo-halo naman natin, pwede na natin ilagay yung hotdog. Yung hotdog naman kasi madali namang siyang maluto. Bali yung hotdog pala na yan ay may cheese na. Kaya naman kahit hindi ka na maglagay ng keso dito sa ating niluluto ay panalong-panalo na dahil sa hotdog na may taglay na cheese. Ngayon naman maglagay na tayo ng ating pampalasa. Hindi na nga magtatagal, pwede na natin itong hanguin. So gagawin natin dito ay papalamigin muna natin ito once na maisali natin sa isang lalagyan. Dahil nga hindi pa dito nagtatapos ang ating pagpe-prepare ng ating niluluto. Kung meron kayong request, i-comment nyo lang dyan sa comment section kung ano yung gusto nyo ipaluto. Ngayon naman ay malamig na itong ating niluto. Lalagyan na natin ito ng 6 na pirasong itlog. Basta 6 na pirasong itlog, kahit medium o large, pwede nyo naman gamitin dito. Halo-haluin mo lang, tapos kailangan dito ay talagang nalagyan ng itlog lahat ng ating giniling. Hindi pwedeng magkulang to sa itlog kasi nga medyo magkakaroon ng buhaghag siya. Tapos kung meron naman kayong llanera na kagaya ng nakikita nyo sa video, maglagay lang kayo ng dahon ng saging sa ilalim and then lagyan nyo nga ng margarine. Lagyan nyo yung buong loob ng inyong llanera at pati yung mga gilid para nga madali siyang baklasin mamaya pag naluto na. Nag-ready lang muna ako ng 4 na llanera, tapos dito nga natin ilalagay yung ating mga hiniwang karot na may design kanina at saka yung hotdog. Tapos yung mga itlog na hiniwa ko rin kanina, ilalagay ko na rin ng pataob. Bali 2 pirasong itlog lang yung nilaga na yan. Kaya naman sa recipe na ito ay gagamit tayo ng 8 itlog. So yan, nilalagyan ko na nga lang ng pineapple tidbits. Medyo mahal kasi yung pre-cut na pineapple, yung nasa lata yung pabilog. Kaya ito na lang tidbits ang ating ginamit. Tapos dito nga sa ating llanera, nilalagay na nga natin yung ating nilutong giniling. Magtira ka lang ng kaunting space sa ibabaw, wag mong masyadong pupunuin. Tapos pwede na natin itong i-steam. Mga 15 minutes lang natin itong i-steam sa mahinang apoy lang. Madali naman siyang maluto, gawa ng nagisa na nga natin yung ating mga karne. Bali, ang kailangan lang natin lutuin dito ay yung nilagay nating itlog at saka yung mga hotdog at yung mga carrots. Tapos niyan, 15 minutes lang nakalipas, buklatin na natin at siguradong luto na yan. Kung mapapansin mo, basta nilagyan natin ng margarine, siguradong madaling baklasin kagaya niyan. Katihan na nga, meron na tayong hardinera. Hindi naman masyadong mahal pero okay na. Yung iba nga, pinangririgalo pa ito sa kanilang mga bisita pagka dumadalaw sa mga bahay-bahay pagka Pasko. Yung tipong namasko ka na, nakakain ka na, at pinauwian ka pa, o diba? Ugali naman nating mga Pinoy magpabalot. So ano pang hinihintay mo? I-share mo na para ikaw naman yung susunod na mapili. Maraming salamat sa inyo. I love you all.